Pinaliwanag ni Coach Jude Flavel ang nangyari sa third quarter kung saan hindi na nila nagawang butatain pa ang Gilas Pilipinas. Birada ni Chris Newsome sa 3 at disenyo nito sa dulo ng laban na nagdala ng malaking bentahe para sa Gilas. Ipinaliwanag din ni Coach Tim Cone. Sa huli, pinasabog ni Coach Tim na puso at hindi pera ang dahilan ng kanilang panalo versus New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nagsimulang manalasa ang Gilas Pilipinas sa third quarter ng bakbakan versus New Zealand kung saan hindi na nila kinayang harangin pa ang rumargas ang kupunan ng Pilipinas. At para sa kaalaman nating lahat, ipinaliwanag ni New Zealand Coach Jude Flavel ang nasabing issue na nakatala sa website ng New Zealand Basketball. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude Flavel sa report ng NC.Basketball. Isang magandang laban yon sa pagitan ng dalawang kupunan na dalang magkaibang laro. Ibang estilo ang nilaro ng Pilipinas. Isa silang post-up team na may dalawang tunay na malaki at isang guard na si Brownlee. Akala ko natapatan namin ang physicality nila for most of the game, pero may mga patches doon kung saan nakakuha sila ng extra rebound at nakapag-create ng momentum. Yun yung kwento sa third quarter. Ang tindi nung impact talaga nung pagkatalo ng New Zealand sa Gilas Pilipinas, no? Yung mga hindi natin naiisip, ngayon na ilalabas ng coach. Like yung kwento sa third quarter, akala niya raw talaga natapatan na nila yung pagiging physical ng mga Pinoy. Pero kulang pa pala yun. Pero kung tutusin, mas physical sila, di ba? Base po yun sa revelasyon ni Coach Jude na nakalathala sa New Zealand.Basketball. Isa lang ibig sabihin nun, malaki ang improvement na nagawa ni CTC dito sa Gilas Pilipinas. At kung pagbabasehan natin ang mga nangyari kagabi versus New Zealand, hindi talaga tsambang ginawang pagbutatan ng Gilas sa kupunan ng Latvia sa OQT, di ba? Imagine yung number 6 na kupunan sa mundo, kung di tayo nagkakamali, number 6 sila bago natin makaharap or bago makaharap ng Gilas, binakbakan ng mga Pinoy. Tinalo natin sila doon. At ngayon, yung number 22 naman sa mundo, ang winasak ng Gilas Pilipinas. Tapos dito pa nangyari sa sarili nilang baluarte, di ba? Naisip lang natin, kung yung Latvia, ginulpi nila sa Latvia, sa sarili nilang baluarte, siguro nasa isip din ng grupo ni Coach Tim nung time na lamang na sila, bakit hindi natin kayang gawin yun dito, di ba? Kaya yung third quarter na pinaliwanag ni Coach Jude Flavel, sobrang mahalaga yun sa Gilas Pilipinas. Doon kasi talaga nagsimula yung momentum ng grupo nila Dwight Ramos. Si Ramos, grabe, parang hindi ka talaga kakabahan sa mga birada niya kasi kitang-kita mo yung kumpiyansa niya sa bawat bato niya ng bola. Ibig sabihin, kampante sila na kahit anong mangyari, ilalaban nila yan. And the rest is history. Nanalo na po tayo dyan. Habang ibinibida ni Coach Jude Flavel na naganap sa third quarter ng laban kung saan nagsimulang manalasa ang Gilas Pilipinas, inilabas naman ni Coach Tim Cone ng totoo sa saktong pagbira ni Chris Newsome ng 3 sa fourth quarter ng laban na tila nagselyo sa panalo ng pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Idinisenyo namin yon para kay Justin, para makapag-cut si Kai kay Justin. Tingnan kung maipapasok natin si Kai sa loob. Kung hindi, aatras si Justin sa 3-point line at bibira siya doon. Pero kung hindi mangyari yon, si Dwight ang magsaset ng screen para kay Chris Newsome. At si Newsome, lalabas siya sa screen. 6 na segundo na lang natitira sa shot clock at iniwan nila si Newsome. Kaya binira na ni Chris. Ayun, pumasok. So guys, base sa report, na-disenyo po yung play na yon ni Coach Josh Reyes. Alam nyo, nung ma-shoot ni Chris Newsome yung tres na yon, sabi ko wala na talaga. Pasok na talaga sa banga ang New Zealand. Panalo na ang Gilas dito. Pero in fairness talaga sa New Zealand, sobra yung puso nila kagabi. Parang wala silang kapaguran eh. Bira dito, bira doon. And magugulat ka talaga kasi pumapasok eh. Hindi nakakawala ng matindi ang Gilas Pilipinas sa kanila. Lumalaban talaga, di ba? Fortunately, mas malaki puso ng Gilas kagabi. Hindi na kasi nakahabol ng Tall Blacks kahit nag-challenge pa sila sa mga huling segundo para mapunta sa kanila sana yung bola. Ang claim kasi ni Wardenberg, kung hindi tayo nagkakamali, hindi raw niya natapik ang bola papalabas. At buti na lang talaga nag-decide ang rep na ibigay sa Gilas. Nakita kasi nila na mali yung claim ni Wardenberg. Pero again, sobrang gaang ng kamay ni Chris Newsome nung ibato niya yung tres na yun na halos magselyo sa panalo ng Gilas. Ang daming nabuhayan ng loob doon at isa na tayo doon. Pahiwatig kasi yun na sanay na sila sa pressure. Parang tingin ko nga nung time na yun, naulit lang ni Newsome yung nangyari sa Meralco at sa SMB. Alala nyo naman siguro yan, di ba? Ganun na ganun din yun. 3-point din ang kinamadan ni Newsome doon. And siguro may singit na rin natin ang play na yan, na disenyo umano yan ni Coach Josh Reyes na nagsisilbing assistant ni Coach Tim Cone. Walang dudang nagdala na sigla ang pinakitang tibay ni Chris Newsome sa play na dinisenyo ni Coach Josh Reyes. Pero ang mainit na pinag-uusapan, ang pasabog ni Coach Tim na sakripisyo at hindi perang naging rason bakit nila
nila nakuha ang tagumpay. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Tirado sa Spin. Sa totoo lang hindi sila kumita ng malaking pera dito. Maliit lang na bahagi ng kita nila sa kanilang mother team ang kinita nila dito o yung kikitain nila rito. Puso ang baon nila dito higit pa sa kanilang mga bulsa. O eto, siguro nasagot na yung ilang katanungan ng ilan nating mga kababayan. May mga nagtatanong kasi kung meron ba daw bayad. So base kay Coach Tim, meron naman pero hindi ganun kalaki. Mas malaki pa rin ang kinikita ng mga players sa kanilang mother team. Kaya ibig sabihin, sakripisyo talaga to. Hindi nila alintana yung reality na baka magka-injury sila. Baka hindi na sila makapaglaro kasi nga may nangyaring hindi maganda sa kanila sa Gilas habang may laro yung Gilas. Ganun katindi yung paghahangad ng ating mga player na mabigyan tayo ng kasiyahan, pride at syempre higit sa lahat, iangat ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng basketball na malimit hindi nangyayari dahil lagi tayong talo. Pangwakas natin siguro, and siguro tingin na rin natin, parang iba talaga ang isang Brownlee, di ba? Fit na fit talaga siya dito sa Gilas. Kung sa Hinebra, kinukulang siya kasi natatalo sila sa finals, dito hindi. Sagad na sagad yung binibigay niyang karangalan sa bayan. At dahil dyan, isang pagsaludo sa kanya at sa buong kupunan na naghatid sa atin ng isang panalo na nanamnamin natin sa mahabang panahon. So guys, maraming salamat.